At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Magnyanyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present. Magnyanyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Kayo ay nakikinig sa masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa pagniniyugan, School on the Air on Coconut Production for Region 12. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sarangani. School on Coconut Production, mga serye ng teknolohiya tungkol sa makabago, wasto, at tamang pamamaraan sa masaganang Coco Buhayan. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayani nating magsasaka ng Region 12. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si Jovelina Bisimbulan, Technical Staff ng ATI Region 12. Ako naman po si Kishol Ruby, Admin Staff ng ATI Region 12. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni Director Abdul Aidayaan at katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12 sa pangunguna ni OIC Regional Manager Emily Lorion.
Katuwang din ng Province of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Pacquiao at Provincial Agriculturist Engineer Agnes Eldu at City Agriculturist ng Jansan, Ma'am Merlinda Danasco. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng Agri-Gabay Radio, Max News FM Jansan, News FM Kemba at Radyo Kasaganaan Maitom. Bago tayo magsimula sa ating episode ngayon, batiin muna natin ang ating mga ka-Agri-Eskwela na nanonood sa Facebook Live at nakikinig sa mga radyo. Para sa mga greetings at katanungan, maaaring mag-text sa numerong 0969-017-8136. Ulitin ko po, 0969-017-8136. Ayan, batiin po muna natin ang mga nagpapa-shoutout sa ating Facebook Live. From Marnil Del Monte, happy last episode sa ating amazing host, watching from Batac, Ilocos Norte. Hello po, Ma'am Marnil, Ma'am Hana, and Sir Ayan. Good morning po sa inyong lahat dyan. From Ilovi, Tangi, Mangiling, blessed morning po, watching from Pait, Purok, Algeria, Alabel. Eto si Ma'am palagi pong nagko-comment dito sa ating Facebook. From Donna Jean Pravigar, good morning, watching from Silang, Cavite. Good morning po, kasama po niya si Director Abdul Aydayaan at si Sir Mox doon po sa Cavite. Good morning po sa inyong lahat dyan. At ito naman po si Ma'am Hana D. Giamad Pompong, watching from Empanada, capital of the Philippines, Batac. Hi, Ma'am Han. Hello po, good morning po, Ma'am Han. From Jovelyn Tangi Salinto, good morning po, watching from Pait, Algeria, Alabel. Marami pong nakikinig at nanonood po sa Algeria, Alabel. Okay, good morning naman po, Ma'am Marjorie Muhong, watching from Purok 3, Pait. Pa-shoutout naman po sa aking Papa Osmeña Walok at sa kanyang makaibining na nakikinig ngayon. Hi ma'am, hi sir. Ayan, alam kong excited na ang ating mga kaniyong mula sa bayan ng Malungon, Alabel, Kiamba, Maito, at Jansan na nakikinig sa kanilang mga radyo, kaya simulan na natin ang ating programa. Noong episode 15 ay napag-usapan natin ang programa ng PhilMec at PCIC. Nakasama natin si Engineer Ray Ardarna ng PhilMec at Ma'am Grace Salyoman ng PCIC. Napakabilis po ng araw. Nasa 4 na buwan na tayong nagkakaroon ng SOA on coconut production. Ang dami nating natutunan at nalaman sa iba't ibang resource persons at ngayon ang panghuling episode na ng ating SOA. Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng recapitulation kung ano ang nangyari sa mga nakaraang episodes. Kaya simulan na natin ang ating recap. From Job. Yes, Kish. Simulan natin sa episode 1. Noong episode 1 po, May 25, nakasama natin si Sir Abdul Aydayaan, Center Director ng ATI RTC Region 12 at Acting Regional Manager PCA Region 12, Ma'am Emily Lorion. So napag-usapan natin doon, Kish, ang SOA Coconut Production Orientation. Sa ikalawang episode naman po, noong June 1, 2003 ay nakasama natin si Sir Engineer Chufilo Humawan Jr., ATI CFIDP Focal Person ng Region 12. Natalakay natin ang coconut industry situationer, overview of coconut farmer, industry development program, and support services of the implementing agencies. So kabilang po sa mga natalakay ay ang mga challenges, Kish, hindi ito mawawala sa
pag ikaw ay nagpa-farm in the coconut production, katulad lamang po ng 51% of 2.5 million coconut farmers are landless tenants and workers. So, ibig sabihin po nito, halos kalahati ng mga magsasaka ay hindi nagmamay-ari ng lupa kung saan sila nagtatanim o nagtatrabaho. Karamihan po sa kanila ay umaasa sa pagtatrabaho sa mga lupaing pagmamay-ari po ng iba para kumita. Ikalawa po ay ang majority are foods insecure with no social protection. So, ang ibig sabihin lamang po nito, Kish, marami sa kanila ang nagdudusa sa kakulangan ng pagkain. At ikatlo naman po, ang farmers lack access to capital and formal credit sources. So, karamihan po sa ating farmers ay walang kapital o pera para sa kanilang sakahan. At kadalasan po ay ito ay nagiging hadlang sa kanilang kakayahan para palaguin ang kanilang sakahan o ang kanilang mga negosyo. Dito naman po tayo sa episode 3 noong June 8, 2003. Nakasama po natin dito si Sir Arnel P. Tohara, Acting Division Chief ng NCSPC, na pag-usapan po natin ang dalawang variety, Kish, ng niyog, which is ang tall o centennial, at ang dwarf variety. Dito naman po sa episode 4, noong June 15, ay napag-usapan po natin, nakasama pa rin po natin si Sir Arnel Tohara at natalakay niya ang good agricultural practices for coconut. So, importante din ito, no? In establishing coconut farm, nakapaloob po dito ang site selection and management, mother palm selection and seed nut selection, farm establishment and maintenance, farm planning and production site mapping, harvesting and post-harvest handling, and storage facilities. So, sa pamamagitan po ng pagsunod sa GAP o sa mga GAP o good agricultural practices ay maaaring mapabuti po ang kalidad at produksyon ng mga niyog sa ating sakahan. Yan, dito naman po tayo sa episode 5 noong June 22. Nakasama natin si Ma'am Lordette Estanio, Agriculturist 2 ng PCA Region 12. Natalakay po natin ang Module 2 o ang Integrated Nutrient Management. Natalakay po dito ang soil erosion, kung papaano ito maiiwasan, soil testing at analysis, balancing pataba o balanced fertilization, organic matter management, crop rotation and at intercropping, pest and disease management, at water management. So, ang integrated nutrient management po ay isang pamamaraan sa pagsasaka na naglalayong mapanatili at mapabuti ang kalidad ng lupa at pag-aani ng mga pananim sa pamamagitan po ng masusing pag-aalaga at pamamahala sa mga sustansyang kinakailangan ng ating mga pananim. Right, Kish? Yeah, right, Ate Miss Jo. Ayan, noong June 29 naman po, episode 6, dito po napag-usapan natin ang Module 3 o ang Integrated Pest Management. Kasama natin ang Agriculturist 2 at IPM focal person po ng PCA Region 12, Ma'am Janicar Gallego. Dito po napag-usapan na ang Integrated Pest Management ay isang pamamaraan patungkol sa mga pesting nakakasira sa halamanan o pananim na nagbibigay focus sa pangmatagalang solusyon at hindi umaasa lamang Kish, sa chemical na pesticide. Yes, mahalagang alagaan ng ating mga lupain. Yes po. Sa IPM, ginagamit ang iba't ibang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng halaman at kontrolin ang mga pesting ito ng maayos. So, sa tulong po ng IPM, maaari nating kontrolin ang mga pesting nagdudulot ng pinsala sa ating halamanan o sa ating pananim
ng mas epektibo at mas ekolohikal na paraan na nagbibigay proteksyon din sa mga pananim habang iniingatan ang kalusugan ng ating kalikasan, Kish. Sa ating episode 7 naman po, noong July 6, nakasama natin si Engineer Junray Samiliano para talakayin ang Module 4 o ang Intercropping Technologies and Farm Diversification, kabilang sa natalakay ang intercropping with coffee and cacao. Ang intercropping po ay isang pamamaraan sa pagsasaka kung saan itinatanim ang dalawang o higit pang-uri ng pananim sa parehong sakahan. Kagaya po ng kape at kakao, maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno ng kape at puno ng kakao sa iisang lugar. Dumako naman po tayo sa ating episode 8. Tama po ba? Yes, tama, Miss Jo. Episode 8, Module 5 o ang Farm Animals Integration. Katulad po ng coconut poultry, coconut small and big ruminants, and coconut dairy. Natalakay natin ito noong July 13, 2003 kasama po si Ma'am Jenny Carr ng PCA Region 12. So, ang integration po ng mga hayop sa bukirin, particular sa mga niyog, ay isang pamamaraan kung saan ang iba't ibang uri ng mga hayop ay pinapasama o ini-integrate, Kish, sa isang sa produksyon ng niyog. May tatlong pangunahing uri po ng integrasyon ng mga hayop sa niyog, katulad po ng poultry o manok, small or big ruminants katulad po ng kambing at kalabaw, at dairy o gatasan. Sa pamamagitan ng mga paraan na ito ng integration, nagiging mas magaan ang produksyon ng niyog at hayop sa iisang bukirin. Dito din po ay nagbibigay hindi lamang dagdag na kita para sa ating mga magsasaka, kundi pati na rin ang mga benepisyo na kalusugan ng mga hayop at kalikasan. Ayan, Kish, tapos na tayo sa ating episode 1 to 8 na recap. Time check po ay nasa 10:15 po tayo ng umaga, September 7. No? Yes, correct. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Sige po. Nasa kalagitnaan na po tayo ng ating recap at ipagpapatuloy po natin yan matapos po lamang ang ilang paalala. Narito na ang School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 at Philippine Coconut Authority. Matuto ng iba't ibang teknolohiya sa pagniniyugan para sa karagdagang kaalaman at karagdagang kita. School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Masaganang Kokobuhayan. Narito na ang School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 at Philippine Coconut Authority. Matuto ng iba't ibang teknolohiya sa pagniniyugan para sa karagdagang kaalaman at karagdagang kita. School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Masaganang Kokobuhayan.
Narito na ang School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 at Philippine Coconut Authority. Matuto ng iba't ibang teknolohiya sa pagniniyugan para sa karagdagang kaalaman at karagdagang kita. School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Narito na ang School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 at Philippine Coconut Authority. Matuto ng iba't ibang teknolohiya sa pagniniyugan para sa karagdagang kaalaman at karagdagang kita. School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Makinig at matuto on air. Dito lang sa Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. At yan ang Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Kan. Nakatandog niya. Matandog yun din natin. Dili mo. Balik, trayos. Sige natin. Tama lang tayo. Ay, lakad ako. Sige. Tingin lang. Wala. Magstorya. Tama na. Nag-feedback siya. Kung magstorya kaya, mag-feedback pa. Oo. Hindi na ba? Wala na. At
Yan ang masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radio Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Tayo po ay nagbabalik sa ating last episode ng Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, School on the Air on Coconut Production for Region 12. Bago natin talakayin ang natitira pong episode for recap, batiin po muna natin ang mga nagpapa-shoutout sa ating Facebook Live. So from Marjorie Muhong, good morning ma'am. Watching po from Purok Tripait, pa-shoutout po ako sa ako ang papa, Osmeña Walok, o kay Berning Yo, nga naminaw karon. Pa-shoutout din po from Mr. Marlon Blaza Sardinia, watching from Canada. Nagpapa-hello po siya sa mga taga Tiboli. Hi sir! Ang layo ng ating naagot, Ma'am Job. From Mokhtar Salimala. Good morning po. Watching from MTIT Maguindanao. Good morning po sa inyong lahat dyan, Sir Mokhtar. From Mos Abdul Rahman, Masaganang Kokobuhayan, mga ka-agri, watching po from Maguindanao. Good morning po dyan, Sir Mos. Good morning, Sir Mos. So, nagpapabati din po si Ma'am In Concepcion. Good morning and shout out daw from watching siya from Conel, General Santos City. Hi, Ma'am. Happy listening po. From Jovelyn Tangge Salinto, good morning po mula episode 1 hanggang episode 16. Marami po kaming natutunan. Thank you very much po. Very good, Ma'am Jovelyn. Thank you so much po, Ma'am Jovelyn, at tumangkilik po kayo sa aming programa. Mula po naman kay Celine Dave Huhas, good morning po from Bislig City. Wow, from Surigao. So, good morning din po sa ating mga tagapanood. Si Kuya Phil John Parinyo. Also watching from Kidapawan City. And from Ma'am Lourdes Estanio, ang ating isa sa mga resource person. Yes. Maraming salamat sa lahat ng inyong pagsubaybay sa lahat ng episodes ng SAWA. Thank you din po, Ma'am, sa pagiging resource person namin at walang sawang pagsuporta good morning po, sa Ma'am aming programa. From Titing Alimarante, watching po from Libak, Sultan Kudarat. And from Marjorie Muhong, thank you ma'am. Sir, mula episode 1 hanggang episode 16, maraming salamat po. Marami po kaming natutunan. Thank you so much po, Ma'am Marjorie. From Saibel Jose Irom 2, or the second, good morning Ma'am Kish and Ma'am Jo. Good morning, Sai. Hello, good morning Sai. Kish. And also, nagpapa-shoutout din po si Ma'am Lourdes ulit. From PCA, pinapa-shoutout niyo po ang PCA Region 12. Lahat po daw sila ay nakatutok. Wow naman, salamat po. Hello sa inyo po, good dyan. morning po sa inyong lahat dyan. And also watching from Conel General Santos City, Patricia Terry Alaba, Lagari Bantulo. Hi ma'am, good morning po. From Kiara Marie Huler Imbang, good morning po from Matalam. Mula naman po kay Eliza Villaflor, pa-shoutout po Ma'am Kish, and good morning po. Good morning, Lai. Happy watching din po from Ma'am Alma Camales. Hello po, good morning po, And ma'am. also Alfred Araw-Araw is watching. Hi, sir. So, ayun. Ayan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating recap. Kasama po si Miss Kishel Ruby, Admin Support Staff ng ATI Region 12. Kish? Okay, Ma'am Jove. Noong episode 9 sa pagpapatuloy, last July 2023, ay natalakay natin ang tungkol sa coconut processing technologies and food-based production o teknolohiyang paggamit ng niyog sa paggawa ng pagkain. Alam kong common na po itong
gamit ang niyog sa paggawa ng mga pagkain. So, ilan sa mga natalakay na nakasama natin ay si Ma'am Elgin Villasista, Technical Staff under CFIDP Program ng ATI RTC 12, ay tinalakay niya kung paano gumawa ng coconut sap sugar. Ito ay isang proseso kung saan inuubos ang katas mula sa niyog at ginagawang asukal. Alam ko sa mga tagapakinig natin ay marami nang gumagamit, lalo na yung mga health conscious, right, Ma'am Jove? Okay, opo. Karaniwang kilala ito bilang asukal na gatas ng niyog o asukal mula sa katas ng niyog. Ang isa pang natalakay nila ay paggawa ng coconut vinegar, na ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng fermentasyon, na madalas iniiwan ito sa ilalim ng araw upang mas mapabilis ang proseso ng pag-ferment. Ang pinaka-common naman sa lahat na ginagawa halos lahat ng buong mundo ay ang virgin coconut oil o VCO. Yes. Nakilala sa kanyang natural na tamis at malasakit sa kalusugan. Ito ay ginagamit sa pagluluto, pangangalaga sa balat at marami pang iba. Ito ay isa sa mga popular talaga na nagamit sa buong mundo. At ang pinakahuling na talakay niya ay ang paggawa ng nakakabusog na buko pie. Right, Ma'am Job? Yes, ginagawa po. natin itong madalas na merienda dito sa office Yes, pag may mga Tish. bisita. Opo. So, ang susunod naman nating episode ay ang episode 10 noong July 27, 2023 na nakasama natin dito si Sir Alshamir Pangilaya ng PCA Maguindanao, na tinalakay niya kung ang coconut processing technologies in non-food based. So, hindi naman ito pagkain. Yes. So, ilan sa mga nabanggit niyang produkto na ginagawa ay ang coconut charcoal. Common ito kasi minsan ko na ding na-experience kung paano gumawa ng coconut charcoal or uling. Yun. Ang coir products din ay nabanggit niya kung paano gawin na minsan ang produkto nitong ginagawa ay yung coconut na paso o yung coir na paso or coir pot, and coir blocks or coir mats. Coco peat na ginagawang growing medium ng isang material o substansyal na ginagamit upang magbigay suporta sa paglago at pag-usbong ng halaman. Actually, Ma'am Jove, naalala mo ba noong pandemic, nagmahal itong mga coco peat na ito na ginagawang sangkap ng mga plantito at plantita sa kanilang mga pananim. Alam ko sa mga nakikinig dyan ay maraming naging plantito at plantita noong pandemya. Yes po, So, Ma'am Tish. coco peat is the key. So, ang ilan pa sa nabanggit dito ni Sir Alshamir ang paggawa ng coconut coir-based organic fertilizer o organic fertilizer na ginagamit sa ating mga tanim din also noong pandemya. Madalas itong nakikita noon. Kahit na napakamahal ay napakarami pong bumibili pa rin. So, noong August, susunod naman nating tatalakayan na noong episode 11. Kasama natin ulit dito si Sir Chopelo T. Humawan, ang Planning Officer 2 and CFIDP Focal Person na Region 12, na tinalakay ang Farm Enterprise Economics of Coconut Production. Ang tinalakay niya dito ay ang Farm Business Cycle, Cost and Return Analysis na napaka-importante sa mga magdenegosyo ng pagninyog. So, business opportunities in every value chain for coconut kasi napakarami pong produkto na pwedeng gawin galing sa coconut o sa niyog. Then, noong episode 12 naman, nakasama natin dito si Ma'am Lordette. Ayun, yung nagpapa-shoutout. Hi, Ma'am Lordette, ikaw na po ito dito. So, nakasama natin dito siya upang talakayin ang Good Agricultural Practice Certification. Actually, natalakay ito noong episode 4 ayon sa nabanggit ni Ma'am Jove, kasama si Mr. Arnel Toraha ng PCA 12 na Aroman NCSPC Chief, na tinalakay niya dito kung ano yung Good Agricultural Practices or GAP. Dito naman kay Ma'am Lordette ay kung paano magkaroon ng GAP certified na farm. So, nabanggit niya dito yung mga requirements. Ang ilan sa mga requirements na iyon ay ang application form na kailangan ma-accomplish natin, organization's profile, and farm map. Certificates of GAP training. Kailangan pong nakapag-GAP training din po tayo. Actually, sa pagkakaalam ko po, marami pong may GAP training po na ibinibigay din po ang DA Region 12 dito.
and certification guidelines and procedures, inspection procedure, environmental safety, workers' health and safety welfare, waste management po ng farm ninyo para maging GAP certified, and documentation and records. And ang GAP certification process na yung general na po. Yun, Ma'am Jove, napakarami po pala talagang kailangan gawin muna para maging GAP certified. Yes, Ma'am Kit. Pero sa mga magdinyog natin dyan, wag po kayong mabahala dahil nandito po ang mga ahensya ng gobyerno para tulungan kayo para paano natin yan ma-achieve. So, ayun, pupunta naman po tayo sa episode 13 noong August 17, 2023. Ito naman po ay tinalakay ni Ma'am Iris Joy P. Tabayag ng ACPCO or Agricultural Credit and Policy Council. Tinalakay niya dito ang financial literacy and record keeping. Yes po, dahil napakahalaga po ng records keeping and financial literacy sa pagnenegosyo. Kagaya nga po doon sa nabanggit ng GAP certification, kailangan po ng documentation and records. E dito, mas naipaliwanag po ni Ma'am Iris kung ano po ang halaga at kung paano po gawin ang pagre-record keeping. So, ayun po. Ang financial literacy naman po kasi alam ko po na napakahirap pong mag-balance ng isang negosyo. So, napakahalaga ng topikong ito at alam kong maraming nakakuha ng leksyon about dito, Ma'am Jo. And also, episode 14 naman natin, kasama si Ma'am Jessa Jane Locaberte ng DTI Sarangani, noong tinalakay niya dito kung ano ang Coconut Farmers Organization and Development and Marketing and Promotion. Actually, napakarami na pong organisasyon ata ngayon ng coconut farmers ang bumubuo. So, tinalakay niya dito yung mga strategies kung paano magkaroon ng mas magandang produkto, mas magandang negosyo, at kung paano mas mapaganda yung pagmamarket at pagpopromote ng ating mga products. Kasi ngayon, masyado na pong trending ay yung online marketing and promotion. Kaya, nabanggit po dito ni Ma'am Jessa na napakahalaga po din ng research kung paano natin magawa yung mga mas mapaganda pa natin ang ating mga produkto. Yes. And actually po dito sa office din ng ATI RTC 12, meron po tayo ngayong learning site na based po sa Coco LSA. In partnership din po yan ng PCA na nagsicertify po kami ng mga learning sites na pwede din pong i-avail ng mga farmers natin. Na kung meron po silang enough na mga farm areas and also yung mga may magbigay lang po sila ng briefer, letter of intent nila, and yung farm profile po ng kanilang farm. And isa site visit po yan ng ating mga coordinators dito. And dumako naman po tayo sa episode 15. Dito po ay nakasama natin si Sir Engineer Ray Adarna, PhilMec Region 12, noong August 31, 2023. So, ilan sa mga nabanggit niya dito ay ang ino-offer ng kanilang ahensya sa PhilMec, kung paano ang makaka-avail ang mga farmers natin. Ayun po sa napagkaalaman ko na ang usually nakaka-avail po nito is, tama ba ako, Ma'am Jove, na yung mga organizations po natin or mga farmers cooperative association natin yung kadalasang nakaka-avail nito? Opo. Okay. So, ayun po sa mga farmers and organization natin, sa mga nakapakinig noong episode 15, simulan na po natin ang proseso para mas mapalago pa po natin ang ating farm, Ma'am Jove, right? Yes po. Ayun. Ayun na po ang ating huling episode nung last episode episode 15, and at yan na po ang ating episode recapitulation episode 9 to 15.
At dyan nagtatapos ang ating masaganang kokobuhayan. Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, School on the Air on Coconut Production for Region 12, Episode 16, at ang ating panghuling episode, Right, Kish. nakakalungkot man, pero may mga bagay na kailangan magtapos. Right, Ma'am Jo? Yes po. So, ayun. Pero, hindi natatapos dito ang paano matuto sa pagpapalago ng ating magnyunyugan. Ngunit sa kabila ng pagtatapos nito, for sure, maraming nakuhang leksyon na ating magnyunyog. Tanungin natin sila kung ano ang natutunan ninyo sa ating SOA. Paki-comment po sa ating Facebook Live at babasahin po namin ang inyong mga comments. Saan ba ako titingin? Saan ang camera? Nandito po. Para formal po na wakasan ang ating programa, kasama natin ngayon live sa ating Agri Gabay Radio, ang ating OIC Training Center Superintendent 1 at Career Development and Management Section Chief, Ma'am Simona P. De La Cruz. Mamon, batiin po natin ang ating mga magsisipagtapos at mensahe nyo po para sa kanila. Okay, Miss Job. Thank you, Miss Job and Miss Kiss. Congratulations sa inyong dalawa. At sa ating mga participants, ang bilis po talagang tumakbo ng panahon. Ano po? Parang kailan lang, Miss Job, no? Na nag-umpisa kayo. And then, ngayon, after 16 episodes, nakayari na po kayo. So, maraming salamat po sa inyo and congratulations sa pangalan po ng aming butihing Center Director, si Ginoong Abdul Aydayaan. Our warmest congratulations and thank you po sa lahat ng ating mga participants. Habang nakikinig ako kay Miss Kiss at Miss Job, nakita ko na napaka-comprehensive po pala ng ibinigay po nila during the 16 episodes. Hindi lang po pala kayo naturuan na maging magaling na magsasaka ng nyog. Tinuruan din po kayo paano kumita. Ginabayan din po kayo kung sakaling kailangan nyo ng financing at paano i-develop yung mga products nyo, ay nag-imbita din po kami ng makakatulong sa inyo. So, ang aming hangarin po during the 16 episodes sa ating mga participants, listeners, enrollees po ng School on the Air na to, sana po lahat po ng napakinggan nyo sa loob ng 16 episodes, ang hangarin po talaga namin at ang wish po talaga namin, sana po ay talagang natutunan nyo po talaga at naaral po talaga yung mga napakinggan nyo. At with that, with the hope na magamit nyo po sa inyong pagiging magsasaka ng coconuts, at the same time, hihingin ko na rin po sa inyo bilang tagapagpatupad ng SOA na ito, ang ATI, na sana po, hindi naman po lahat ng ating magsasaka ng coconut Miss Job ay ating naging enrollee. Yes. Diba? So, sana yung ibang hindi natin naging enrollee, yun naman yung tuturuan nung ating 500 na enrollees na sana maituro nila sa kanila. So, sa puntong ito, sa pangalan po ulit ng aming director na nasa Luzon right now, at nag-a-attend din po ng special na activity, gustuhin niya man po na nandirito ngayon para samahan po kayo sa ating final episode ng ating SOA.
gusto ko pong magpasalamat sa kanyang pangalan sa buong pamunuan po ng Philippine Coconut Authority. Thank you po sa inyong lahat. Alam ko nakikinig kayo ngayon. Salamat po at hindi nyo pinagdamot. Buong puso nyo pong pinahiram lahat ng mga experts nyo para siguradong may matutunan po ang ating mga enrollees. Salamat din po sa mga experts natin from ACPC na nagbigay ng daan para po kung sakaling Miss Job, syempre dumarating yung punto na gusto man nating i-apply yung ating natutunan pero kulang yung ating financing, meron naman tayong malalapitan. So, tinuro naman po sa atin yung daan na yon patungo doon ng ACPC. Salamat din po sa DTI na alam ko, hindi po ito yung first and probably last episode kasi bawat munisipyo po ay merong DTI personnel na pwedeng umalalay po sa inyo kung gusto nyong pagandahin, di ba, Job? Yes po, yung from scratch, lalo na sa mga handicrafts na galing sa coconuts. Pwede kayo matulungan in terms of product development, labeling, kasama din doon. And then sa Philmec, salamat po sa Philmec na parati kayong nakaalalay po sa lahat ng aming mga training and extension activities. Siyempre, hindi ko po kakalimutang pasalamatan lahat po ng mga kasama ko sa ATI RTC 12 na naging speakers din po nyo for the last 16 episodes. Special mention po si June, right, Job? Yes, ma'am. Si June, sino pa nga ba? Si Si Sir Elgin, si Sir Chof, Yes po, tatlo sila. Si Miss Marnil, nakita ko din kanina. Thank you sa inyo. And then, syempre, hindi po natin tatapusin itong ating final episode ng SOA kung hindi po ako magko-congratulate. Alam ko masaya si Boss Abdul sa inyong performance. Thank you sa ISS po ng aming opisina sa pamumuno po ni Miss Hana. Kasama niya po si JL, si Marnil, si Ayan, si Jovi, syempre nakatabi ko dito ngayon, si Donna, sino pa mga nakasama na? Sir Johnny po. Si Sir Johnny, syempre. And sa technical side, magaling na rin po siya. Miss Roman. Thank you very much, Roman, na iraos din natin. Na-stress siya ganun. Medyo na-stress siya kasi wala siyang nakikitang katabi. But Roman, pwede na. Kaya na nating mag-launch ng SOA na nandyan ka. And special mention po ang probinsya po ng Sarangani. Lalong-lalo na pa yung mga munisipyo na to, Malungon. Tama ba ako, Miss Yes, Jovi? ma'am. Malungon, Alabel, Kiamba, Maitom. Ilan ba yung ating participants sa Malungon? 100 po per municipal. So 100. Lahat po ng 100 na listeners and enrollees from Malungon. Congratulations po sa inyo. From Alabel, another 100. Kiamba, Maitom, and syempre po sa General Santos City ngayon, nagdiriwang na kanilang Tuna Festival. Kahit po sana may festival kayo ngayon, ay nakikinig pa rin po kayo. Thank you po sa inyo, sa ating provincial coordinators and municipal coordinators na syempre pag wala po yung mga municipal coordinators natin ay hindi po natin mayayari yung weekly na episode. And finally, very special mention po sa lahat ng mga participants. 500 of them, Job. Yes, Congratulations! Congrats po sa inyong lahat. Yes! Salamat po sa inyong pakikiisa. Alam ko po, malaking bahagi ng tagumpay ng SOA na ito ay kayo. Kung wala po kayo, wala po itong SOA na to. Salamat po sa inyong pakikiisa. Alam kong direkta kayong makaka-benefit ng lahat po ng natutunan nyo during the 16 episodes. Pero pag tinulungan nyo po ang sarili ninyo, tinulungan nyo na rin po ang buong bansa na maisulong ang development ng coconut industry. So, sa muli, salamat po. Sana po, kung may mga imbitasyon po kami sa mga susunod na mga School on the Air, hindi man siya School on the Air, sa lahat ng ating mga tagapakinig, trainings man, Job, Yes, na pwede natin silang imbitahin dito tungkol sa coconuts. Sana po ay buong puso nyo pa rin papaunlakan po yung aming invitation. So, Job, September na eh. Yes, So, ma'am. bago tayo mag-end, no? Merry Christmas na talaga. Diba, Job? Pag Yes September 1, dapat magpatugtog. Start na po yung Christmas. Oo, September 1, Christmas na. So, maganda magpatugtog ng Christmas song, Anyway, masayang-masaya po ako para sa ating lahat, para sa aming center, para po sa nagtaguyod ng SOA na ito. Masaya po ako para sa ating 500 enrollees.
At abangan nyo po ang announcement kung kailan ang Yes, graduation. ma'am, i-announce ko po ngayon. Ngayon, meron na. So, kailan ba yung graduation nila? So, ang graduation po ng ating SOA, ang mass graduation po ceremony, may dalawang cluster po tayo, Mamon. Ang cluster 1 po, ang Kiamba at Maitom. Gaganapin po yan September 21, 2003 sa Municipal Gymnasium, Maitom, Sarangani Province. Ang cluster 2 naman po ay ang Jensan, Alabel at Malungon. Gaganapin po yan sa September 22, 2003 sa Oval Gymnasium, General Santos City. So, hindi po sabay, no, ang ating mass graduation kasi malayo po yung Maitom at saka yung Kiamba, ma'am. So hindi lahat makikita yung Yes 500, hati siya. Anyway, marami pa namang pagkakataon na magkikita siguro po tayo in another event na lahat ng graduates natin sa SOA, di ba, Miss Job? Opo. Na magkikita sila. So, inaanyayahan namin muli si Miss Kiss. Halika rito, Miss Kiss, para sa ating mga final moments ng ating final episode. Halika, Miss, ayan. Sige. Halika. Yeah, sure. Ayan, maraming salamat, Ma'am Mon, sa inyong mensahe. Paki-like and follow ang ating social media accounts, Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, Instagram at Twitter at ATI RTC 12. Maraming salamat din sa ating SOA Provincial Coordinator, Sir Paul Benevic Berhes, at Municipal Coordinators at City Coordinator. Maraming salamat din sa ating napaka-supportive na City at Municipal Agriculturist ng Sarangani at Jensan. Paalala din po sa napasubmit ng ating SOA in evaluation forms at post-test. Tandaan po, ang ating mass graduation ceremony ay may cluster 1 at cluster 2. Ang cluster 1 po natin ay ang Kiamba at Maitom. Gaganapin po yan September 21, 2003 sa Municipal Gymnasium, Maitom. Magsisimula po tayo alas 8 ng umaga at magtatapos alas 12 ng tanghali. Sa ating cluster 2 naman, sa Jensan, Alabel at Malungon, gaganapin po yan September 22, 2003 sa Oval Gymnasium, Oval Gymnasium, General Santos City. Magsisimula din po yan alas 8 ng umaga at magtatapos po tayo alas 12 ng tanghali. Kita-kits po sa ating mga mass graduation ceremony. Yes, kita-kits. At dyan nagtatapos ang ating programa sa ngalan po ng ating ATI Director, Engineer Remelin Nercoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta J. Arceo, ATI 12 Center Director Abdul I. Dayaan, PCA Region 12 OIC Regional Manager Emily Lorion, PCA Sarangani Acting Division Chief Sir Jerry Prunco, Sarangani Provincial Governor Governor Rogelio Pacquiao, Provincial Agriculturist Agnes L. Du, Jensan City Mayor Lori Lee Pacquiao, sa ating City Agriculturist Ma'am Merlina Donasco at ATI Region 12 CFIDP Region 12 Focal Person Engineer Chufilo Humawan Jr. At hanggang sa muling episode ng ating SOA, ako po si Juvelina Bisimbulan. At ako naman si Kishal Ruby, na nag-iiwan na isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka.